Sabihin mo sa katabi mo, nagagalak ako, nakasama kita ngayong umaga. Nakangiti po ba? Siyempre nagagalak no? Pag nakasimangot, sabihin mo, magalak ka. Amen? Sapagkat meron po tayong buhay na pag-asa. Amen? Kaya po ang ating series po ay ating live in hope o mabuhay sa pag-asa. At tulad po ng ating mensahe po ng Panginoon na galing sa Aklat ng Pedro kung saan si Peter po, isa sa mga nakaranas at nabuhay sa pag-asa. Alam niyo po si Peter, kahit siya po ay alagad ng Panginoon, ay nakitaan at ginamit ng kaaway yung kanyang kahinaan, yung kanyang pagiging, yung kanyang mainitin ng ulo at saka padalos-dalos sa pagsasalita. At dumating sa point na mayroon siya nagawa na kung saan kahit siya ay nagsisi. At sabi ng Panginoon, may pag-asa. Sa atin lahat, kapag tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, it doesn't mean po na wala na tayong pag-asa. Katulad po na sinasabi sa 1 Pedro 1:3, purihin ang Diyos at ang amang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Ibig sabihin, na kahit po tayo nagkakamali, kahit po tayo nadadapa, meron po tayong buhay ng pag-asa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi katulad po ng mga hindi na kumikilala sa Panginoon, sabi sa atin ni Pedro, buhay ang pag-asa natin. Sabi mo sa katabi mo, buhay ang pag-asa mo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi po, buhay po at hindi na mamamatay. Sabi nga po ng ating awitin kanina, mananatili siya forevermore. At ang pag-asang yan mananatili sa atin. Kung tayo po ay kakapit sa pag-asang yan, mabubuhay tayo sa pag-asang yan. Pero marami nagsasabi sa ating panahon ngayon, di ba, kabilaan. Ano ba ang nangyayari ngayon sa mundong ito? Lalo na po sa kapag tayo po'y nanonood ng balita at napapakinggan natin at sinasabi ng ating mga nasa paligid, ano ba ang nangyayari sa mundo ngayon? At nasasabi natin, ang dami na po nangyayari, hindi lang po sa ating bansa, maging sa ibang bansa po, may gera, paglala ng kasamaan, lindol, baha, pagtaas ng presyo at bilihan at iba pa. Hindi lang po tayo nakakaranas yan. Even other countries, nararanasan po yung ganyan mga bagay. At minsan nasasabi pa natin, di ba, pag nakikita natin kung sino yung mga yumayaman, kung sino yung mga gumagawa ng masama, sila pa yung nabe-bless. Minsan nasabi niyo po minsan sa inyo, sa sarili niyo, ba't kaya ganon? Kung sino pa yung gumagawa ng masama, kung sino yung hindi sumasamba sa Diyos, kung sino yung walang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, sila pa yung yumayaman, sila pa yung masaya, sila pa yung parang walang problema. Di po ba? Pero po, pag tayo po yung mananampalataya, pag tayo po ang pag-asa natin sa Panginoon, at pag po tayo nabubuhay sa pag-asa mula sa Panginoon, may sinasabi po ang Panginoon patungkol yan. Kaya ganun po ang Panginoon Kasi alam ng Panginoon na darating yung panahon na yan, mangyayari yan, at binibigyan po tayo ng pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po ang sabi po dito sa awit 73, 12-13, and 16-17. Ganito ang buhay ng masasama. Wala nang problema, yumayaman pa. Di ba? Wala nang problema, masasama, yumayaman pa. Bakit ganon? Minsan naitanong niyo po ba yun? Bakit ganon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay bilang isang mananampalataya? At paglayo sa kasalanan? Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito. Pero napakahirap, sabi ni David dito. Kung sino pa yung mayaman, kung sino pa yung lumalayo sa Diyos, kung sino pa yung gumagawa ng kasalanan, na akong matuwid, na akong sumusunod sa Diyos, parang hindi ko maranasan yung nararanasan ng masama. Minsan na itatanong natin, may pag-asa pa ba? Yung mga taong sumasampalataya, ang mga taong sumusunod sa Panginoon, ang mga tao ang iniisip lamang ay ang matuwid na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ito po ang sinabi sa 17, ito yung sinabi ni David na lalong niya naunawaan, sabi dito, ngunit nang pumunta ako sa inyong sanktuaryo, doon ko naunawaan na kahihinat ng masama. Alam niyo po yung mga bagay na ito, alam na ng Panginoon, mangyayari ito.
Pero ang sabi sa atin, bilang tayo may pag-asa sa Panginoon, huwag kayong mag-alala. Bakit? Yung buhay na masasama, may hangganan yan. Ibig sabihin, mawawala rin sila sa mundong ito, mamamatay rin sila. At alam nyo ba ang kahinat ng masama? Ano po? Parurusahan sila ng walang hanggan. Ngunit ang mananampalataya na nabubuhay sa pag-asa mula sa Panginoon, mamatay man siya, may pag-asa siya dahil kasama niya ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya wag na natin sabihin, ba't sila yumayaman? Ba't sila may... Huwag kang mag-alala, mamamatay rin sila. Yun ang katotohanan. Pero ang taong umaasa, ang pag-asa ay nasa Panginoon. Mamatay man siya, buhay ang pag-asa niya dahil hindi siya parurusahan, kundi kaloob ng buhay na walang hanggan at lahat ng kaginawahan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ako minsan nag-isip ako kung sino pa yung gumagawa, sino pa yung drug lord, sino pa yung contractor. Hindi po ako against sa mga contractor, ha? Baka sabihin si pastor, namumuliti ka. Nauuso lang. Bakit? Kasi nga, tumitingin tayo sa mga bagay na, tignan mo, sabi ng Panginoon kay David, lahat yan may hangganan. Lahat yan may katapusan. Sabi ng kanta natin kanina. Pero ang Diyos at ang pag-asa mo, walang hanggan. Makukuha mo at makakamtan mo. Kaya ang magkagandahan sa Panginoon, mawala ka man dito, mamamatay ang pisikal mong katawan, mabubulok yan, pero ang iyong espiritu at kaluluwa, walang hanggang kapahingahan at walang hanggan kasama mo ang Panginoon. Sige, umabot lang ng 101, parang si Enrile, ang buhay mo. Gawin mo ng 200. Kapalitan mo ng walang hanggang kaparusahan. Saan ka? Di ba? Kasi ang pag-asa nila nasa yaman. Ang pag-asa nila doon sa kapangyarihan. Ang pag-asa nila doon sa kanilang kakayahan o anuman meron siya. Ngunit ang taong ang pag-asa ay nasa Panginoon, I tell you, sasabihin ko sa inyo, ang napakagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Bakit? Meron yang, may epekto yan sa ating lahat. Alam niyo po ba, ang Israel, bago po yan, nangyari na nabuo yung Israel, nakawatak-watak po yan, yung panahon ng gera ng World War II. Wala pong bansang Israel. Noong 1948, naging bansa po siya, naaalala ko po, isa po ang Pilipinas na bumoto na maging bansa ang Israel. At noong 1967, nilusob po sila ng United Arab. Lahat ng mga Arabo, ang kanya, nilusob po sila. At sa pag-aaral po, kung may sundalong 500,000 ang sundalo ng Arab, ang Israel naman 75,000 lang. Ang laki ng difference, ano? At ang sabi dito, ang tangke ng kalaban ng mga Arab, 5,000. At ang Israel, 1,000 lang. Hindi man lang kumalahati, Walang kalaban-laban. At ang mga combat aircraft nila sa Arab, 900. Pero ang aircraft combat ng mga Israel ay 175 planes lang. Ang layo. Pag kinumpute mo yan, kahit anong compute mo, mananalo Israel? Ano pa? At ang ano pa dito, ang kanilang sundalo, malayong malayo sa sundalo nila. Kumbaga, ang sundalo ng Israel, 10,000, ang kalaban nila, 500,000. Tingnan nyo, mananalo? Pero anong ginawa? Dahil siya po ay mamamayan ng Diyos, siya po itinangin ng Diyos para sa Kanya, at ang pag-asa ng Israel ay nasa Diyos. Ano po nangyari? Tinalo nila ang Arab. At lahat ng teritoryo nila nasakop ng Israel. Bakit po nangyari yon? Dahil ang kanilang pag-asa ay mula sa Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Kung titignan mo, walang kapanalo-panalo ang Israelita. Pero dahil ang pag-asa nila ay nasa Diyos, nanalo sila. At ang pag-asa na meron ng Israelita ay ganun din ang pag-asa natin. Bakit? Ang Diyos ng Israelita ay Diyos ng mga TBC. Amen? Kung ano man yung pag-asa na nangyari doon, ilang taon na, ganun din ang pag-asa sinasabi sa atin ng Diyos. Nag-iisang Diyos pa rin siya. Ang Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob. Siya pa rin yung Diyos natin sinasamba na hindi nagbabago. Kaya kahit ano man na magyari, huwag tayong matakot. Sa ating ngayon, ang dami nating laban, kalaban natin. Lalo ngayon,
bayaran na naman ng mga bills. Kalaban mo na naman yan. Ano? Kalaban ng, kung ikay nasa private, magbabayad ka na naman ng tuition. At mababalita mo, nagtaasa ng mga gulay. Di ba po ba? Sabi nga ni Mrs., gusto niya mag-chapsuy, hindi na makapag-chapsuy. Bakit? Ang tataas ng bilihin. Ang gasolina, tumaas na naman. Nagtataas ang lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, may pag-asa. Bakit? Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang ating Diyos ang lalaban sa mga laban mong yan. Amen? Di ba ba? Ako, bayarin na naman. Nandiyan naman si Judith tsaka si Brian. Judith na kuryente tsaka tubig. Dami kong Brian na naman. Diba? Pero hindi, huwag kang matakot. Ang Israelita nga, sa tingin nila, walang kalaban-laban, walang mananalo. Pero may Diyos ka na ang pag-asa'y buhay, ang tunay na sinasabi sa atin ng Panginoon, panalo ka sa laban. Amen? Kaya ang tanong sa atin, may pag-asa pa ba ang nangyayari sa ating mundong ito? May pag-asa pa ba ang kinabukasan? Kaya yan po mensahe ng Panginoon, may pag-asa para sa kinabukasan. There is hope for tomorrow. Naniniwala po ba kayo na may pag-asa ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon sa kinabukasan? Hindi lamang ngayon? Di ba? Kung ngayon hindi mo nakikita, huwag kang mag-alala. Kasi pinilano na ni Lord yan noong unang panahon. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? Sapagkat nalalaman ko ang planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Ang plano para sa ikabubuti nyo at hindi sa ikasasama ninyo. At mga plano nagbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ano plano ng Panginoon? Bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa Jeremias pa po, sinabi na po yan. Ibig sabihin, di pa tayo isinisilang, meron ng plano, may pag-asa na ang taong sumasampalataya, ang sumusunod sa Panginoon, may plano na, meron na ibinigay na destin o pupuntahan ng mga taong ito. Alin? Ang magkaroon ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ang ating kinabukasan. Masaya ba o malungkot nung sinabi mo? Pag sinabi mo, walang kapag-asa. Kasi yun po ang sinasabi ng katotohanan. Kaya ano man ang nangyayari dito sa mundong ito, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang namumuno sa atin? May pag-asa pa ba ang mangyari na aangat pa ang aking buhay? May pag-asa pa ba ang mabibless ako? Sabihin mo sa sarili mo, may pag-asa. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi lang ngayon, maging sa kinabukasan, sinasabi sa iyo ni Lord yan, kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kayong umayon sa pag-asa. Kasi yung pag-asa, lagay ng panahon yun. Yung pag-asang sinasabi ng Panginoon, sure ball. Talaga kung ano sinabi niya, mangyayari yun sapagkat siya'y tapat. Kaya ang pag-asa natin sa kinabukasan, dahil ito'y plano na ng Diyos, at ang pag-asa itong inagbibigay sa atin ng lakas at tagumpay. Yun ang maganda sa Panginoon eh. Di ba dati sino dito yung bumoto sa, dati yung bumoto sa presidente, sa senador, minsan nasabi mo, ba't kaya naiboto ko pa to? Ganun din pala ang mangyayari. Nabibigo ka, no? Nakakapanghina, naiboto ko pa, baka isang boto ko, yung nagpanalo sa kanya. Pero hindi. Ang maganda sa Panginoon, ang pag-asa na galing sa Panginoon, at ito'y yung kinabukasan mo, ito'y nagbibigay sa iyo ng lakas. Ano po sabi sa Isaiah 40:31? Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipad siya gaya ng agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Ibig sabihin, ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, anuman ang naririnig niya ngayon, anuman ang mga nagkakagulo sa paligid niya, hindi siya manghihina. Para siyang agila lumilipad. Ibig sabihin nun, hindi ka matatakot, hindi ka panghihinaan. Kahit ang yung katawan ay nanghihina at ang yung isipan ay napapagod sa naririnig mo, sa nakikita mo, sabi ni Lord, lalakas ka dahil ang pag-asa ko ay nagbibigay sa iyo ng tagumpay at kalakasan. Magtiwala ka lang. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag tayo nakakaharap na sa mga sitwasyon na mabibigat, sa sitwasyon na hindi na natin kaya, nawawala na alin? Ang tiwala natin sa Diyos. Pero sabi ni Lord, kung nga yung pinakamagandang kailangan ng tao, yung kaligtasan na ibigay ko sa iyo eh.
Ano pa kaya hindi ko kayang ibigay sa iyo? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ito magdedetermine kung ano mangyayari sa iyo bukas. Ipinapakita lang sa iyo dito ng Panginoon na ang pag-asa sa kinabukasan kung saan ka dapat nakalagay, kung sa dapat pupunta. At ang kinabukasan natin ay nasa Panginoon, hindi sa presidente, hindi sa bayan, hindi sa senador, o anumang bagay dito. Ang nag-iisang pag-asa ng mga sumasampalataya sa Kanya ay ang ating Panginoong Jesus, ang tanging pag-asang buhay. Amen? Kaya nga, minsan nakakalungkot, di ba? Ba't yan nangyari? Ano din pala? Kasi nga kaya ayaw ng Diyos, ilaan mo dyan yung pag-asa mo eh. Kasi nagkakamali din yan. Minsan, nagkakasala, yung pangako, napapako. Kaya hindi po dapat nating asahan. Ayan ay nagbibigay ng alin? Kabiguan. Pero ang pag-asang galing sa Diyos, hindi magdadala ng kabiguan sa atin. Ano sabi sa Roma 5:5? At di tayo binibigo ng pag-asa. Kanino pong pag-asa? Sa Panginoon. Ang pag-asa mula sa Diyos, hindi kanya bibiguin. Ang sabi dito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang nagbigay pag-asa sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world, He gave. Kaya yung pag-ibig na yan ang nag-uudyok sa ating Panginoon na ibigay yung pag-asa dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sino naniniwala mahal ka ng Diyos? Anak ka nga, itinuring ka nga anak ng Diyos eh. Mahal ka nga niya. Kaya ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Saan ibinuhos? Sa puso natin. Kasi yung isip natin, minsan makarinig lang tayo ng balita hindi maganda. Ay, oo nga, ganyan talaga siya. Oo, wala na mangyayari sa buhay natin. Kaya sa nilagay sa puso eh. Bakit? Kasi ang puso, kaya sabi mo deceitful yan, pero pag inilagay ni Lord ang kanyang pag-asa at awat pag-ibig sa'yo, yung pag-ibig na yan, kinocover niya yung isipan mo. Na mas mahalaga yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-asang galing sa Diyos, lahat ng corrupt na nanggaling sa isip mo, tatanggalin yan at papalitan ng kapayapaan, kagalakan, kapahingahan. Kaya hindi ka mabibigo sa pag-asang ito. Dahil nga kung ano sinabi ng Panginoon, mangyayari. Kung sinabi niya muli siyang mabubuhay in 3 days nangyari, ano pa kaya hindi natin kayang paniwalaan sa Diyos? Kaya pag sabi ni Lord, ang pag-asa mo, ibigay mo sa akin, hindi ka mabibigo. Kasi yung pag-asang sa ating kinabukasan, unang-una, bakit may pag-asa tayo sa kinabukasan? Unang-una, ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Yung pag-asa mo mananatili magpakailanman yan. Yung pag-asang inaasahan mo sa Diyos, hindi mawawala. Ano po sabi dito sa awit 145:13? Ang kaharian mo'y walang hanggan kaharian at mananatili sa lahat ng mga salinlahi ang iyong kapangyarihan. Mawala man tayo dito, magbago man ang mundong ito, yung kaharian ng Diyos mananatili standing at ang kapangyarihan niya hindi unlimited na katulad ng mga load. Ay hanggang 1 month lang. Sa Kanya hindi. Magbago man ang henerasyon, magbago man ang tao, pero ang kapangyarihan ng Diyos mananatili magpakailanman. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi kayang tumbasan ang kapangyarihan ng tao. Di ba? Minsan nga, nagbibiro ako pag baha dyan. O itaas mo yung tungkod, baka mahawi. Biro, pero pinatotohanan ng Panginoon na kayang gawin ang mga bagay na imposible. Yung ang buhay natin na imposible mabago, naging posible mabago dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ganon, makikita natin na hindi kayang patumbahin o pabaksakin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi mawawasak o masisira. Ano po sabi sa Daniel 7:14? Ang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Unshakable. Paano yan lindol ngayon, ano? Kay Lord, walang lindol sa Kanya. Siya nga nagpapalindol eh, pag nagagalit siya eh. Saka yung presensya nga, pag dumaan, lilindol talaga eh. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit intensity, ano ba yung intensity na pinakamataas sa lindol? Hindi gagalaw ang kaharian niya. Mananatili at walang wawasak dito. At ang mangyayari dito ng kapangyarihan ng Diyos ay walang expiration date. Wala mananatili ang kapangyarihan dito sa mundong ito. Ang lahat ay mawawala, maging tayo. Pero hindi mababago yung kaharian niya at kapangyarihan niya will still the same. Kaya pag ang pag-asa natin nasa Diyos, may kinabukasan. Kasi lahat mawawala pero ang kaharian niya hindi. Mawawala kaharian ng, sino mga kaharian dito? Kahit sa parting may mga kaharian ng diyan, di ba? Sa England, may mga kaharian pa rin nangyayari diyan.
Oh, ano mang mga itinayo ng tao, mawawala lahat yan. Yung pinakamagaling dito, mauubos yan, babaksak yan, wawasakin ni Lord yan. Pero ang mananatili ay ang alin? Kaharian ng Diyos. Ganon makapangyarihan ng Panginoon. Kaya kung ang pag-asa natin ay nasa Diyos, may pag-asa sa kinabukasan. Kasi bakit? Yung inaasahan mo kaharian ng kumpanya mo, wawasakin ni Lord yan, mawawala yan. Yung ganda mo, wawasakin, di mawawala, mamamatay. Tatanda ka nga eh. Di po ba? Yung katawan mo, manghihina, tataba ka. Mawawala lahat yan. Lahat ng kaharian, yung ina-accept bilang yung kaharian, mawawala lahat yan. Maging ating pagiging mapagmataas, ang ating masamang ugali, tatanggalin ni Lord, ibabaksak ni Lord yan. Bakit? Ang mananatili ang kaharian ng Diyos na puno ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. Yun po, kaya pag tayo umasa sa Panginoon, wawasakin ang lahat ng kaharian at mananatili ang kaharian ng Diyos. Yun po sabi ko kanina. Ang remain standing ay yung kaharian ng Diyos. Ang sabi sa Daniel 2:44, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babaksak kailanman. Ito yung kaharian ng Diyos. Itatatag niya. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Ang lahat ng kaharian na kumakalaban sa kaharian ng Diyos, ibabaksak niya. Kaya nung prophet Daniel, ito yung sinasabi ni Daniel eh. Maraming kaharian, kung siya'y nanaginip sa ipinaliwanag ng Panginoon, maraming kaharian ang maglalabasan. Ang Persia, ang Roma, ang isa na lang na kaharian ang hindi pa nangyayari. Pero lahat po ng kaharian, ibinaksak ng Diyos yan lahat. Kumaga, inano ng Panginoon lahat yan. Kaya ano sabi sa atin ng Panginoon? Kung ang pag-asa mo ay nasa kaharian ko, ang pag-asa mo sa kinabukasan ko ay sa akin, sa kaharian ko, I tell you, magalak ka. Bakit? Mananatili magpakailanman ang inaasahan mo. Di ba? Magagalak ka. Sinabi ng Panginoon, ang inaasahan ko hindi mawawala, hindi maglalaho, hindi katulad ng binoto ko. Nung nanalo na, hindi ko na mahagila para hingan ko ng tulong. Pero si Lord, kapag ang kinabukasan mo, inasa mo sa Panginoon, alam mo, hanggang sa huli, nakatayo yung pag-asa mong yan. Dahil ang nagtayo, ang ating Panginoon, ang kaharian ay nasa langit. Amen! Kaya huwag tayo matakot. Kung ano man mangyari ngayon, sabi ni Lord, sa kinabukasan mo, napakaganda. Kasama mo ko. At kung di man lang mangyari, hindi ka pa makasama ng Panginoon, sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, magtiwala ka, lilipat ka parang agila. Manghihina ka pero hindi ka panghihinaan ng loob. Manghihina man ang pisikal mo pero ang espiritu mo, ang pananampalataya mo, nakaangkla sa pag-asa natin sa Panginoon. Amen? Nakapanlulo mo talaga sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Parang sa mangyayari pa, mababalitaan mo yung kapwa mo Kristiyano against sa sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Magpoprotesta. Nasaan na yung pag-asa mo para sa Diyos? Dapat nakaangkla tayo doon. Dahil nga, hindi ito mawawasak. Hindi ito mawawala. Ang batong nakaharian ay si Jesus na nagligtas sa atin. Yung kaharian na to, ay ang bato ay ang ating Panginoong Jesus. Ano po sabi sa Gawa 4:11-12? Siya ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo, ang siya naging batong panulukan. Walang sino man nakapagliligtas sa atin kundi siya lang. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Ang kaharian ng Diyos ay may matibay na pundasyon dahil ang batong iyan ay ang ating Panginoon Kristo na kayang magligtas sa atin, hindi lamang sa ating kaluluwa, hindi lamang sa ating espiritu, maging sa kalalagayan mo ngayon, kaya kang iligtas ng Panginoon. Kaya yung kaharian na sinasabi mo, hindi lang basta-basta itinayo ng tao yan, kundi itinayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kaanyuan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nakita natin, ay, baka bumaksak kayo, intensity 10. Hindi. Si Jesus ang aming pundasyon. Siya yung pundasyon na buhay na tiyak na matibay ito. Ano sabi sa Mateo 7:24-25? Kaya ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at sinusunod dito, imayahalin tulad sa isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha, umampas sa malakas na hangin ang bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa pundasyong bato. Ano po sinasabi sa atin ng Panginoon?
Kapag ang pag-asa natin ang ating Panginoon, dumating man ng lindol, intensity ano ba yan, dumating man ng bagyo na napakalakas, wasakin ang bahay mo, maging ang buhay mo kapalit, mananatili ang pag-asa mo na nasa Panginoon, nagtayo ko ng isang pundasyong bato na kahit anuman dumating na pagsubok, hindi kanya kayang pabaksakin. Dahil bakit? Nakaangkla ka sa pag-asa mo kay Jesus. Minsan tayo nakabaksak, lugmok na hindi mo alam, nakatayo ka, bakit? Kapit ka ni Lord. Nakayakap sa iyo, kaya akala mo baksak ka, hindi, nakatayo ka. Dahil ang pag-asa mo nakatayo para sa iyo, sabi ng Diyos sa iyo. Kaya minsan sinasabi mga Kristiyano, mga ano daw ang yayabang nyo, ba't kayo ganyan? Bakit kayo lang maliligtas? Bakit kayo masaya? Marami nang problema. Bakit? Kasi nga hindi tayo nakaangkla dun sa pag-asa ng mundo. Lahat yan walang katiyakan. Ngunit ang pag-asa mo ay may katiyakan dahil sa ating Panginoong Kristo na isang batong pundasyon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ikay sumusunod at nakikinig sa aking salita, ano nangyari? Nagpapatibay ka ng pundasyon ng pag-asa mo sa Diyos. Kaya napakahalaga na tayo hindi lamang tagapakinig, kundi tayo gumagawa, sumusunod. Bakit? Yan ang nagpapatibay ng pundasyon ng ating Panginoong Kristo dito sa ating buhay. Kaya maraming Kristiyano mahanga ka Kahit malagay sa alanganin ng buhay nila, kapalit na kanilang pananampalataya, bakit ganun pa rin sila nagpupursige? Kahit yung mga missionary, nagpupunta sa mga bawal na magbahagi ng salita ng Diyos, kapalit na kanilang buhay, bakit? Hindi man sila nakatingin sa pag-asa na sila, papatayin ka, hindi. Kasi alam nila na kahit sila'y mamatay para sa Panginoon, mananatili ang pag-asa nakatayo, mananatili, hindi ito gigiba. Dahil ang ating Panginoon ang batong panulukan ng ating buhay. Kaya ano man ang nangyayari sa ating buhay ngayon? May problema ako, merong mundo, pati problema ng kapitbahay mo, pinuproblema mo na rin. Walang kaso yun. Bakit? Kasi ang pag-asa mo nasa Diyos. Ano man ang mangyari sa paligid natin, minsan hindi na talaga natin kontrol yan. God is in control. Ang mahalaga, ang pag-asa mo sa Diyos, ang iyong inaasahan. Di ba? Minsan ganun tayo. Ba't kaya nangyayari ito? Kasi ang Diyos lang may kontrol na lahat. Ibigay natin. Yung pag-asa natin, ibigay natin sa Panginoon. Dahil ang pangalawa, bakit tayo magkakaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan? Ito napakaganda. Si Jesus ay muling babalik. Amen, di ba? Yung nangako, babalik upang tuburin yung pangakong iyon. Kung di ka ba magkakaroon talaga ng pag-asa, di ba, halimbawa na lang, Brian, nangangako ko sa'yo, di ba, dahil mong utang, pagbalik ko, babayaran ko yan, huwag kang mag-alala. Kaso hindi bumalik. Ano, di ba? Ano ba yung inaasahan ko? Para naman, sa kinabukasan ko yung babayaran ko to ganyan, di ba, ganyan? Sa Panginoon, hindi. Kaya meron tayong pag-asa sa kinabukasan kasi yung mismo nangako sa iyo, tapat na nangako sa iyo na puno ng kapangyarihan ay muling babalik para to pa rin yung pangakong iyon. Amen? Ganon ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ano sabi sa Pahayag 22:20? Sinabi ng nagpapatotoo sa lahat na nakasulat dito, talagang malapit na akong dumating. Sabi ng Panginoon. Sinabi ko naman, Amen. Pumarito na kayo, Panginoong Jesus. Tiyak na babalik si Jesus, ibig sabihin, tiyak na ang pag-asa mo sa kinabukasan ay sure na sure. Babalik siya Alam niyo ba, naalala ko to sa history, sa Ariling Panlipunan. Naalala ko po kasi nagtuturo ko sa anak ko, natututo rin ako sa history. Alam niyo po ba kung bakit ang mga natin noong panahon ng Hapon nagkaroon ng pag-asa, lakas ng loob? Na magpatuloy nung sinabi ni MacArthur na I shall return. Nung sinabi ni MacArthur sa ating mga sundalo noon sa Pilipino, babalik ako, okay mag-alala. Kaya nung nagbigay sa kanila, nag-boost sa kanila ng pag-asa na lumaban lalo sa mga Hapon, bumalik si MacArthur. Kaya nanalo ang mga Pilipino sa tulong ni MacArthur. Sa atin, sino tutulong? Sino babalik? Ang makapangyarihan Diyos na nag-iisa na may lalang ng lahat na nakikita mo, maging ang sarili mo, hindi ka ba mawawalan, hindi ka ba magkakaroon ng pag-asa sa kinabukasan mo? Si MacArthur lang yun. Ito si Jesus, ang ating Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, may sure na kinabukasan ka. May pag-asa kang sure. Kasi muli siyang babalik. At sabi dito, pero ito lang ang nakakalungkot. Hindi lahat po ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo magiging kagalakan ng lahat.
Ano po sabi dito sa Mateo 24:30? Pagkatapos makakita sa langit at tandaan ng kanyang pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundong ito dahil dito. At makita nila ang anak ng tao dumarating mula sa ulap na taglayang kapangyarihan at kaluwalhatian. Malulungkot po yung mga taong ang pag-asa ay wala sa Diyos. Bakit po? Yung pag-asa na nasa mundo, sisirain ni Lord yan. Ngunit ang taong sumasampalataya sa Kanya, kagalakan ng pagbabalik ng Panginoon. Sino po nagagalak sa pagbabalik ng Panginoon? Kagalakan po sa ating mga sumasampalataya yun. Bakit, Lord? Tunay na babalik ka. Hindi mo kami tunay na mapaparusahan, kundi sasama mo kami sa buhay na wala hanggan. At mararanasan namin sa pagbabalik mo ay ang pagpapala sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. May pagpapala pala. Hindi lang sa buhay na wala hanggan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ganon ka-generous ang ating Panginoon. Ang sabi dito sa Hebrew 9:28. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inandog niya ang kanyang sarili upang alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na upang akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Ililigtas ka sa kapahamakan, ililigtas ka sa pagduruso ng buhay mo, kung anong kinaharap mo, anong kapahingahan, ililigtas ka niya, bibigyan ka niyang tunay na kapahingahan, walang hanggan. Lahat ng mga ayaw mo sa buhay, tatanggalin ni Lord. Kaya nga, napakaganda, may hinanda ang Diyos sa'yo. Di ba, pag dito, sobrang nang init, ano? Kailan kaya lalamig? Pag lumamig naman, kailan kaya iinit? Mga ganun tayo eh. Minsan man, kailan kaya ako yayaman? Kailan kaya mawawala ang sakit ko? Kailan kaya ako magiging magaling sa sakit ko? Kailan kaya magiging ginahawa ang aking pagtatrabaho? Kailan kaya ako, ang dami natin, kailan? Pero sa pagbabalik ng Panginoon, lahat ng worries mo tatanggalin ni Lord. Amen? Tanong ni Lord, ano worries mo ngayon? Tinatanong ka ni Lord, ano ang alalahanin mo ngayon? Sinasabi ni Lord, kayang tanggalin ni Lord yan ngayon hanggang sa kinabukasan mo. Lalong-lalo na may pangako siya ng kanyang pagbabalik. Makakasama natin si Jesus, ito pa maganda magpakailanman. Di ba kaya nga ang Panginoon, bakit kailangan natin mag-worship ngayon? Bakit kailangan natin magtipon-tipon? Kasi hinahanda tayo ng Panginoon sa napakagandang piging o celebration. At ang celebration na ito ay ang makasama mo ang Panginoon. Kaya minsan, di ba, pag tayo ay nagpe-pray, nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi mo, Lord, guminhawa ako, parang naranasan ko yung paggaang ng aking buhay, na aking nararamdaman, ng aking problema nawawala pag ako nalalagay sa presensya po, pag ako nagbabasa ng salita mo ng Diyos. Diba? Pag titipon tayong ganito, napapahinga ka, na-encourage ka, lalo pa siguro kung kasama mo na, ang Diyos na nagbibigay ng kapahingahan, ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng gusto ng tao na makakabuti sa iyo, makakasama mo yon. Hindi pa ba yung isang pagpapala? Di ba ako may nakakwentuhan nun eh. Pastor, lagi kitang gustong kasama. Bakit? Ang gaganda ng mga sinasabi mo, talagang maka-Diyos, talagang salita ng Diyos. Lalo pa siguro yung talagang Diyos ang kasama natin. Kaya nga sabi nga ng isang pastor kung ang iniisip mo, yung mga bagay, ano kaya makikita ko doon? Ano kaya mga pagpapala doon? Ang sabi niya, kapag nakita natin ng Panginoon, lahat ng iyong iniisip, mawawala. Ang gusto mo lang makasama ang Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya sinabi, maganda yung kwarto ko doon. Hindi. Kapag nakita mo at makasama mo ang Diyos, kasapatan na sa'yo. Sasabihin mo, Lord, talaga lang, ikaw lang, sapat na. Ganon ang kanyang katauhan bilang Diyos. At pag sinabi niyang babalik siya, may pag-asa. May pag-asa tayo sa ating kinabukasan. Upang tayo iligtas at maghihintay sa Kanya, lalago tayo magtiwala at umasa sa Kanya. At sabi ko, makakasama na siya magpakailanman. Ano sabi sa unang Thessalonica 4:16-17? Sapagkat sa araw na yon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw na utos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin, sa araw na iyon, kasama niya dadalhin sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ng Panginoon magpakailanman.
Amen? Sino sasalubong sa'yo? Si Jesus. Wala na yung sasalubungin mo sa iyo, wala nang ganun. Siya mismo ang sasalubong sa iyo. Ibig sabihin, pag excited ka sa pagsalubong at makita ang Panginoon, lalo ang Diyos, excited ka niya makita niya. Amen? Kaya may pag-asa ka. Lord, walang gustong tumanggap sa akin. Puno ko ng depression, marami daw akong ginawang Huwag kang mag-alala. Ang pag-asa ng Diyos ay para sa iyo, sa mismo ang sasalubong sa iyo. Di ba minsan sa pananampalataya natin, nilalayuan tayo? Sa pananampalataya tayo, kinukutsa tayo? Sa ating pagsunod sa Panginoon, ang ninasabi nila, sunod-sunod ka dyan, kakapera ka ba dyan? Hindi. Sabi ni Lord, ako mismo na makapangyarihan Diyos ang sasalubong sa iyo. Sa presidente ba natin, pag sasalubong, sino sasalubong sa iyo? Guardia. Hindi pwede layuan yan. Hindi. Kay Lord, hindi. Sasalubungan ka na may yakap na pagmamahal at sinasabi, anak, pahinga ka na. Kaya nga sabi ko, maging sa kamatayan, pakikita sa iyo ni Lord yung pagmamahal niya. Ang pagbabalik ni Jesus ay paghahanda sa mga ibibigay sa atin. Sino yung excited na ibibigay sa iyo ni Lord? Last natin, di ba, bakit tayo magkakaroon ng kagalakan? Kasi minsan, di man lang pumasok sa isip mo o narinig mo ang ibibigay sa iyo ng Diyos. May excited ka na kaya yun? Ang magbibigay pa sa akin, makapangyarihan Diyos. Ano kaya ibibigay niya? Ano sabi dito sa 1:14, 2-3? Sa bahay ng aking amay maraming tahanan, kung hindi gayon sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Tingnan mo, nakaprepare na sa atin yung sa kinabukasan natin. Alin? Tahanan. Di ba? Ano mo masasabing tahanan? Ang bahay po, bahay, building. Pero pag sinabi ang isang tahanan, may pagmamahalan, may pagkakaisa, may kagalakan. Kaya tinatawag na home. Kaya hindi sinabi ditong bahay. Kasi yung ating titirhan doon, puno ng pagmamahalan, puno ng pagkakaisa, puno ng kapahingahan, walang hanggan, at kapayapaan, kagalakan. Dito sa atin, di ba, paano ka mapapahinga? Kapapahinga mo lang, nakikita mo, ang daming labahin ng mga nanay. Hindi ka pa naglalaba, kailangan mo magluto. Paano ako mapapahinga? Ang mga nag-aaral naman, kabibigay, katatapos lang ng exam, may ipagagawa naman project. Kailan ko ba mararanasan talagang, wow, parang nakaupo ka, kuya-kuya ka na lang. Masasabi mo, that's life. Yun ang pinipipir sa atin ng Panginoon. Na gusto mong pagpahinga sa lugar na yun, at tunay mapapahinga. At sabi nga dito, at kung ako'y pumunta roon, maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan naroroon ako, kayo rin ay naroroon. Kung saan nasaan ang Panginoon, naroon din tayo. Kapag kasama mo ang Panginoon, kasama mo ang tagumpay. Pag kasama mo ang Panginoon, kasama mo ang kapahingahan. Pag kasama mo ang Panginoon, meron kang kagalakan. Kapag kasama mo ang Panginoon, may pag-asa ka hanggang sa kinabukasan. Di po ba? Ang sabi nga dito, yung saan ako naroon, sabi dito. Kaya, pag lagi natin siyang kasama, excited ka. Kasi, si Lord, pag kasama mo, wala ka ikakatakot. Nandyan si Bossing, sabi mo nga, di ba? Nandyan Kung ako'y aawayin, kasama ko. Ang dami niyang mga warrior angels. Kaya may pag-asa tayo sa kinabukasan dahil ang kaharian ng Diyos ay magpakailanman. Sino po dito nawawalan ng pag-asa? Sino po dito yung napatatakot tayo? Ano na mangyayari ngayon sa mundong ito? Ang bansa namin, nakita nyo naman, wala na ako mapagkakatiwalaan. May pag-asa pa ba kinabukasan ng anak ko? Ano na, madadatnan na kung ang lahat ay gumagawa ng masama? Kung ang lahat ay mga tumatalikod, nagre-rebelde sa Diyos, paano na ang kinabukasan? At sinasabi nga, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, and even the youth ay gumagawa at tumatalikod sa Panginoon. Hindi napapansin? Ang gumagawa ngayon ng kasamaan, pabata ng pabata. May pag-asa pa ba ang kinabukasan na sinasabi ni Jose Rizal? Pero sa mananampalataya, may pag-asa ang kinabukasan. Amen? May pag-asa. Bakit? Unang-una, yung kaharian niya hindi mawawasak, hindi magigiba. Ano man ang mangyari ng pundasyon ng mundong ito, pero ang kaharian ng Diyos mananatili magpakailanman.
At bakit magkakaroon tayo ng pag-asa sa ating kinabukasan? Ang pinakamagandang mangyayari na full of celebration, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot malungkot. Babalik ang ating pag-asa. Parang hindi nyo masabi. Parang walang kapag-asa pag sa salita nyo. With confidence, sabihin mo, huwag ka matakot. Huwag kang mag-alala. Babalik ang pag-asa natin, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? Palakpakan natin. Let us bow your head and close your eyes for our prayer. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi ang nangyayari, sitwasyon or circumstances sa aming buhay ang magdidikta, Panginoon, kung paano kami magiging isang mananampalataya. Kung paano ang plano mo ay hindi mangyari sa amin. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon. Sapagkat ang dami namin narinig na nagpapababa ng aming moral. Nagpapababa ng aming buhay, lalong-lalo po matanggal yung pag-asang ito. Lord, alam mo ang lahat sa buhay namin. Alam niyo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng mga anak ko naririto, Lord. Alam mo, Panginoon, na minsan iniisip nila, Lord, wala nang pag-asa, wakasan ko na buhay ko. Alam niyo po yan, wala po maitatago sa inyo. Parang kinabukasan ko, Panginoon, hanggang dito nang wala nang patutunguhan. Lord, sa oras nito, Panginoon, kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hindi namin pag-asa ang mundong ito. Hindi ang aming pag-asa ang sino man tao, Lord God. Ang pag-asa namin ay sa inyo, Panginoon. Dahil ang pag-asa namin hindi kayang gibain, wasakin. Ang lahat ng kaharian mawawala, pero mananatili ang kaharian mong yan. Dahil ang kaharian namin yan, ang bato ay ang aming Panginoong Kristo na kayang magligtas. Hindi lang ng aming kaluluwa, hindi lang ng aming espiritu, kundi maging ang sitwasyon namin ngayon, kaya niyang iligtas kami. Lord, anuman, Panginoon, ang nakikita mo sa amin, na natatakot kami, nag-aalala kami, Lord, ang pag-asa niyo lamang sa inyo kami kakahapit, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, hindi lamang ngayon, maging sa hinaharap, hindi magbabago yung pag-asa mong yan. Sa katunayan nga po, Panginoon, pinatutuon niyo po yan sa pahayag na muli kayong babalik to fulfill that promise, Panginoon. Hindi kami mawawala ng pag-asa. Hindi ang pag-asa namin, Panginoon, magkakaroon lalo ng katuparan dahil sa pagbabalik mo. At sa pagbabalik mo, Panginoon, papahiyain mo, Panginoon, ang lahat ng tao na ang pag-asa sa mundo. Pero ang lahat ng sumasampalataya sa inyo, ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyong salita, ang tunay na nagtitiwala sa inyo, ay makakaranas ng pag-asang ito, Panginoon. Lord, huwag niyo pong tanggalin, Panginoon, yung pag-asang ito sa buhay namin. Sapagkat pag nawala ito, Lord, mawawalang kabuluhan ang buhay namin. Mawawalan saysay ang inyong layunin para sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa salita mo. Salamat sa pangako mo. Salamat at babalik ka para sa amin lahat, Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen, Amen.